Ka-express, umiinit na ang ulo ng mga kalaban ni Kai Sotto in the upcoming FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers dahil alam nila kung gaano kalakas ng gilas kapag maglalaro na si Kai. Pagkatapos ng mahabang rehabilitation period, ay very clear na ang plot twist sa basketball career ni Kai. Target niyang talunin ang best team ng FIBA Asia Oceania na hindi pa nakatikim ng talo ang Australian Boomers. Kaya ngayon pa lang ay pinag-aralan na ng mga Australian players and their coaches ang mga galaw ni Kai. Dahil ayaw nilang mapahiya sa Gilas Pilipinas na isang napakaliit na bansa. Well, sa kabilang panig, porsigido itong si Kai na makakabalik as soon as possible, kaya walang tigil ang kanyang pagpapalakas ng kanyang katawan, especially sa kanyang ACL injury, upang masiguro hindi na ma-injured muli ang kanyang tuhod. Sa ngayon ay halos hindi na natin makikilala si Kai physically dahil napakalaki na ng kanyang katawan, napakalayo sa kanyang katawan noon na nasa NBL Australia pa siya naglaro. Lumulubo na ang kanyang mga muscles at kitang-kita na ang kanyang mga burgers sa kanyang tiyan, isang patunay kung gaano na siya kalakas ngayon. At sa kanyang pagbabalik ay siguradong maghahalimaw si Kai at tatalunin ang lahat ng mga kalaban, lalong-lalo na ang Australia. Ka-express sa mundo ng basketball, may mga istoryang parang teleserye, may mga injury, may mga comeback, at minsan may plot twist na hindi inaasahan. Pero sa kaso ni Kai, ang ating idol, hindi ito kathang-isip, totoong umiinit na ang eksena at very clear na ang direction ng kanyang career. Gusto niyang talunin ang pinakamalakas sa FIBA Oceania, ang Australia. Nagsimula ang lahat sa tila tahimik matapos ang sunod-sunod na setbacks, injury, at tila pagkalimot ng ilan sa kanyang potential. Tahimik na nag-rehab si Kai, walang maingay na media appearances, walang mga social media na pasabog, pero sa likod ng katahimikan yon, may binubuong bagyo. Habang lahat ay nagdududa kung makakabalik pa ba siya sa dati niyang forma, si Kai ay nagpapalakas, nagpapalaki ng katawan, at binabalikan ang ugat ng kanyang pangarap, ang mapatunayan na hindi siya basta-bastang Pinoy player. At kung meron man siyang itinakdang misyon ngayon, malinaw ito, target niyang pabagsakin ang hindi pa natatalong team sa rehiyon, ang Australian Boomers. At hindi ito haka-haka mga ka-express, may mga ulat mula sa mga basketball analyst na nagsasabing sinimula na ng Australian team ang pag-aaral sa galaw ni Kai. Yes, yung malalaking Australian players na sanay sa NBA level na competition, naglalagay ng oras para lang kilatisin si Kai. At bakit? Dahil alam nila na kung nandyan si Kai, ibang klaseng Gilas Pilipinas ang kaharap nila. Isang Gilas na may 7'3" power na kayang mag-post up, mag-block, mag-shoot sa perimeter, at ngayon mas malakas pa ang katawan. Sa isip ng Australia, ayaw nilang mapahiya sa bansang tinatawag nilang small market. Pero para kay Kai, hindi lang ito laro, personal ito. Flashback tayo sandali, ka-express. Naalala niyo ba nung naglaro si Kai sa NBL Australia? Well, hindi madali ang naging journey niya doon. Limited minutes, kulang sa tiwala, at parang hindi siya pinapabura ng sistema. Pero hindi siya nagreklamo. Sa halip, ginawa niyang motivation yon. At ngayon, posibleng ito na ang pinakamatamis na paghihigante, ang talunin ang bansang minsang naging training ground niya, pero hindi nakita ang totoong halaga niya bilang atleta. Sa pagbabalik niya ngayon, hindi na siya yung payatot na Kai na nahihirapan sa physicality ng NBL. Siya na ang Kai na may katawan ng isang NBA-ready player, malapad na balikat, lumalabas na ang abs, at mas mabilis na kumilos. At dito na papasok ang plot twist mga ka-express. Ayon sa ilang malapit sa kampo ni Kai, ang tunay na dahilan kung bakit mas focus siya ngayon sa kanyang recovery ay dahil sa target niya ang February window ng FIBA Asia Cup qualifiers na posibleng makaharap agad ang Australia. Hindi niya gustong basta-basta lang bumalik para lang sabihing nakabalik. Gusto niyang bumalik na parang halimaw. Yung Kai na babangga sa mga Boomers big man at sabihin, ngayon, kilalanin niyo ako. Dahil para kay Kai, hindi lang ito laban para sa bansa, ito rin ay laban para sa dignidad, laban para sa redemption. At habang ang buong Gilas ay patuloy na binubuo ang pinaka-competitive na roster sa kasaysayan, sa likod ng lahat ng ito, si Kai ang posibleng maging sentro ng lahat.
Imagine nyo yan ka-express, Justin Brownlee sa wing, Dwight Ramos sa guard, at Kai Sotto sa ilalim. Kung kompleto ang lineup, may chance sa tayong gulatin hindi lang ang Australia, kundi ang buong Asia. At ayon sa mga insider, may mga plano na rin ang Gilas coaching staff kung paano i-maximize si Kai bilang stretch 5 na hindi lang pang depensa, kundi offensive anchor din. Kaya hindi na nakapagtataka na habang papalapit ang qualifiers, may mga haka-hakang baka maging injury prone si Kai ulit. Pero ayon mismo sa kanyang personal trainer, sobrang focus daw siya sa knee strength exercises, muscle balance, at explosive workouts. In fact, may mga videos na lumalabas na nagpapakitang kaya na niyang mag-spin move at mag-dunk ulit na walang kahirap-hirap. Hindi lang siya bumabalik, mas malakas siyang babalik. At sa panig naman ng Australia, hindi rin sila kampante. May mga balita na pinag-uusapan na raw si Kai sa kanilang team meetings. Hindi lang basta scout, may game plan na posibleng niluluto para i-neutralize si Kai. Pero ang hindi nila alam, hindi lang si Kai ang threat. Dahil kapag bumalik si Kai, buo ang moral ng Gilas. Parang domino effect, magkakaroon ng kumpiyansa sina Ramos, Tamayo at kahit ang mga bagong salta sa ating national team. Kaya kung merong balak, nagipitin ang Pilipinas sa mga susunod na laro, baka sila pa ang magulat sa resulta. Ka-express sa mga ganitong kwento, hindi sapat ang manood lang. Kailangan nating suportahan dahil si Kai sa kabila ng mga injury, sa kabila ng mga duda, at sa kabila ng pressure, ay pinipiling lumaban, pinipiling bumangon, pinipiling patunayan na ang Pinoy ay hindi basta-basta. Well, sa unang tingin, parang imposibleng talunin ang Australia. Pero kung susuriin mo ang kasaysayan ng sports, ilang beses na tayong na-underestimate. Ilang beses na ba tayong sinabihang mahina. Pero ilang beses na rin tayong gumulat sa mundo. Si Kai ay hindi lang isang player, siya ay isang simbolo ng pag-asa. At kapag dumating na ang araw na siya ay muling magsuot ng Gilas jersey at humarap sa court laban sa Australia, siguradong hindi lang ito simpleng laro, isa itong revolusyon. Kaya ka-express, tutok lang tayo. Dahil sa mga susunod na buwan, baka masaksihan na natin ang isa sa pinakamaliking comeback sa kasaysayan ng Philippine basketball. Si Kai Sotto, ang dating pinagdududahan, ngayon ay pinaghahandaan ng pinakamalaking kupunan sa Asia. At kung naniniwala na kaya nating talunin ang Australia sa tulong ni Kai, huwag mong kalimutang i-like ang video na ito at mag-comment ng #LabanPilipinas at i-share ito sa kapwa mo basketball fan. At ito ang Express Info na kung saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe. At hanggang sa susunod ka Express, sama-sama nating tutukan ang pagbabalik ng ating higante, ating idol, Kai Sotto is back and he's coming for revenge.